So nga pala, yung ating block ay pinaribor natin. So medyo nag-doubt talaga ako na ikabit dahil mayroon siyang pecast. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? At eto na, magbubuo na tayo ng ating makina. So nga pala, yung ating block ay pinaribor natin. So medyo nag-doubt talaga ako na ikabit dahil mayroon siyang pecast yung pagka-stack up ng piston natin dito. So kapang-kapa siya, kaya yan, nag-decide ako na iparibor ko na lang para wala yung pecast. Pinaribor ko siya ng 0.25. Ayan, bumili rin tayo ng piston na RIK ulit. Napadubli tayo doon. RIK na 0.25. Ayan, para dito sa ating at sa hindi inaasahang pagkakataon mga kaduwit ay umulang napakalakas, so hindi na marinig yung ating boses, kaya yun, nag-decide ako na i-mute na lang yung video. So may mga explanation pa sana tayo dyan kung ano yung tamang posisyon, tamang pacing ng ating piston ring. So marami na rin naman tayo nagawa na video at napakarami na rin naman ng mga nag-upload, pero sana yung i-explain ko dyan yung tamang positioning specific dyan sa RIK brand na piston ring. Ayan, so yun nga lang ay talagang hindi maintindihan yung ating boses. So marami naman ang nag-upload, kaya minabuti ko na wag na lang nating ulitin. Ayan, so yun lang, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbubuo nitong ating engine para mapaandar na natin. So may tamang sequence din naman yan, yung tamang paglalagay ng mga piston rings. Makikita naman natin sa manual kung mayroon pa tayong manual, at kung wala naman, research lang tayo sa Google dun sa mga aspiring mechanics. At mayroon din sa YouTube, napakarami din naman ang gumagawa at nag-tutorial na ng mga ganyang paglalagay ng piston ring. Okay? Ayan, pagka-ikot siya mga kapit. Natin yung isang lock. Ang technique ko mga kaduit, after na ma-install natin yung mga piston rings, ay nilalagay ko na yung piston pin lock sa kabilang side para hindi na tayo mahirapan mamaya, para yung isang side na lang ating lalagyan ng lock after na mailagay natin o ma-shoot natin yung piston pin. So yan, at i-install na natin yung ating piston. So yung exhaust ay nakatapat dun sa may gawi ng unahan kung saan nakakabit yung ating tambutso. Ayan, and then yung intake ay dito papunta sa likod sa position ng sa may carburetor natin. Ayan, ganun lang. And then after natin na may position ay insert na natin yung piston pin, and then lagyan natin ng harang yung butas. Ayan, sa loob ng makina, kasi maglalagay tayo ng piston pin lock. Ayan, minsan tumatalsik yan, kaya mas maganda na maglagay kayo ng basahan dyan para hindi mahulog dun sa ilalim. Ayan, magka-problema pa tayo. Ayan, then lagay na natin yung ating base gasket. No need na pong lagyan ng pandikit yan dahil bago, para hindi po mabarahan yung ating oil line. Ayan, so kailangan wala nang ilagay na pandikit. Yung ginagawa ko po, binabasa ko lang siya ng grasa. Ayan, inuna na natin ilagay yung piston para pagsalpak natin ng head.
o ng block ay hindi na tayo masyadong mahirapan. Diretso na tayo. Ayan, after nating mailagay yung block, so ensure natin na nakalapat, and then i-top dead center na po natin agad yung ating piston para hindi na po tayo mag-adjust pa mamaya. Kunting pihit na lang po. Ayan, then install natin yung ating isang timing chain guide, so yung sa unahan, yung mahaba. Meron po yung slot sa loob nung sa may likod ng magneto, so ensure nyo po na nakaswak siya doon, kasi pag hindi siya nakatama doon ay iingay po siya. Ayan, then yung base gasket natin, head gasket, ayan, ilagay na rin po natin. Hindi na rin po ako naglagay ng pandikit dyan dahil bago rin naman yan. So pwede rin po yung lagyan, manipis lang na dikit. Ako hindi na po naglagay dahil maganda naman pong klase yung ating ginamit na mga gasket. Sampak na natin mga kaduit. Lagyan na natin yung mga bolt. So ito nga palang motor natin ay natambak ng almost 4 years, magpa 5 years na nga yata. So may sentimental value ito kasi sa atin, kaya talagang naisipan ko na i-restore na lang kaysa tuluyang mabulok doon sa garahe sa amin sa Mulanay, dahil wala nang nakakaisip na gumawa. Sa aming magkakapatid ay ako lang kasi ang medyo mahilig magkalikot, magkutingting ng mga motor simula pa noon, kaya yun, ako na yung nag-decide na kuhanin na lang. And then itong motor na to ay talagang kauna-unahang motor namin ng aking tatay. Magka-susyo kami ng tatay ko dito sa paghuhulog before. So kumpleto ang papel nito, napakalinis ang papel nito. Yun nga lang, na-expired na talaga siya ng mga tagal na matagal. Kung hindi ako nagkakamali, last 2006 or last so after natin 2007 makikita pa mga yung kabit na natin yung huling timing gear. register So sa niya. pagkakabit ng timing gear, Ayan. so kailangan naka-perfect timing tayo mga Hey there. Tapat nyo muna yung Subscribe letter to T my dito. channel. So And kung also mapapansin press nyo, this meron bell yung icon. parang arrow na maliit dito, yan. Tapos merong T na may guhit sa gilid. So hanapin nyo lang yon. Ayan, T na mayroong guhit sa gilid. Tapat nyo lang dun sa yan. Tapat nyo lang siya dyan. Kailangan tuhog siya dyan. Tapos ito mga kaduit, ipantay nyo lang. Ayan. Ito naman nagagalaw to, hindi pa ito mababago. Ayan. So usually nakaganyan ang pwesto yan. Ayan. Tapos so pag nakuha nyo na yung timing dito, isilin nyo lang yung timing belt. Ayan. Timing chain. Tapos hanapin nyo yung gitna. Ayan, pag nakuha nyo na yung gitna, so itapat nyo dun sa dito sa tidin dito. Ayan yung T. Ayan, pag napisil nyo na yung gitna ng timing chain, itapat nyo dito sa T. Ayan, may tidin dyan. Okay, so tapat nyo dyan. Okay. Tapos saka natin ikabit. So hanapin nyo lang yung tornilyuhan, butas. Okay. Okay, yan. Tapos lagyan nyo muna ng isang tornilyo mga kadate para ma-check natin kung tama yung timing natin. Para hindi siya malaglag. Okay, naka-timing na rito, hindi nagbago, yan T. So dito, pindutin nyo. So okay, perfect timing. So pag ganyan naka-perfect timing na mga kaduit, naka-letter T ka na dito, ensure nyo na naka-tap dead center yung ano nyo dito yung piston. Ayan, tapos naka timing kayo dito, letter T. Tapos timing ka rin dito yung T din. Ayan, napansin nyo may T na maliit. Yung guhit nyan,
itapat nyo lang dito sa tuldok. Ayan, may tuldok na maliit yan. Okay na yan. So ganun lang kasimple mga kadit mag timing ng barato. Okay. Ayos. Tapos yung ating tensioner, so dito walang adjustan yan pag stock. Dito siya nag-a-adjust. So ang gagawin nyo, tanggalin nyo lang to, G's. Ayan. Ayan, tanggalin nyo lang to. Tapos push nyo to. I-push. Push. Okay. Tapos balik nyo yung tornilyo. Okay, so yan na mga kadito. Tapos yung o-ring, sure nyo na malinis. Okay, pag pinasok nyo yan dyan, oh, maluwag. Dikit na agad siya. Oh. So huwag nyo ipapasok yun ng nakaluwal kasi nakababa. Kasi pwede maputol yung inyong timing chain guide. Okay. So yung o-ring, huwag niyong kalimutan kasi tatagas yan. Hindi niyo nilagyan yung o-ring. Okay. So tapos ngayon luwagan natin to. So ayan na mga kadoy, pumitik na siya. So higpitan nyo lang to. So automatic na yan, naka-set na yan. So yun yung tamang tension niya kasi ito walang adjustan unlike ng iba na mga aftermarket na pwede mong adjustan dito, pwede mong adjustan doon. So ito wala na, diretso na pagpitik, yun na yun. Okay, so okay na, ikabit na natin lahat, wala na tayong ibang nakakalimutan. Ito mahigpit na rin. So tama to, yan o, kailangan nagagalaw yan mga kabut kasi yan ay importante. So kabit na natin yung ating oil pipe. Ito, oil pipe natin. So may mga ano to mga kalit, tanso na washer, huwag niyong kalimutan yun. So ito huwag niyo kami kalimutan higpitan, na kailangan mahigpit na mahigpitin yan. Okay, at tune up naman tayo mga karuit. So naka top dead center na yan mga karuit, hindi natin binago. So lagay na pala muna natin itong mga cover nya. Mga dito mag-tune up na tayo. Ang standard gap ng valve nito o yung tamang clearance ay sa exhaust 0.10 to 14, 0.14, sa intake naman ay 0.08 to 0.12. Ayan. So
Yun yung tamang valve clearance ng barako. Okay, so ako 8 lang sa intake. .08 lang tayo sa intake. Ayan, ito yung intake natin. So tandaan nyo, dapat naka top dead center kayo. Okay, 0.08 tayo sa intake. Okay, swabe lang. Adjust na lang tayo pagka medyo maingay, pero minimum na yun 0.08. Tapos sticks natin ay 0.10. Yan, ito yung exhaust natin. Set natin ng G's. Minsan kasi mga kadit maingay pag sobrang taas. So kaya minsan binababaan pa yan, inaalis sa standard. Pwede mong gawing 6 lang ang intake, 8 ang exhaust. Gis kainaman lang. Okay, tapos na tayo sa tune up. Kabit na natin yung mga valve nyan. So yung ating valve cover, palitan na natin ng mga gasket. So check natin kung may gasket na kasama. Mayroong kasamang o-ring mga karit sa ating set na binili. Palitan na natin to kasi ano na, oh, tumigas na. Okay. So mas maganda bagong o-ring yung ating ikabit para nakalutang siya. Okay, up. So yung up sa taas. So ito palitan na rin natin. Kasi wala na, oh. Pitchit na. Pwede nang tumagas to. Pagka ganito. Okay, so dito na. At ayun na nga mga kaduit, medyo mahaba ng ating video for today, kaya puputulin na po muna natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating Kawasaki Barako 1 restoration. At ito pong barako na to ay talagang may sentimental value sa atin, kaya atin pong i-restore ito. See you po sa part 2 ng ating video ng engine assembly. Thank you very much po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.